There come a morning, a brand new day dawning. The saints will hear a distant trumpet sound. And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat, and ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay muling binigyan ng pagkakataon po na tayo po ay magkaroon ng ating pong programang The Baptist Lunch. At sa ngalan po ng ating mahal na pastor, ako po ang inyo pong co-host para po sa ating programang ito, Brother John Gill, and maraming salamat sa Panginoon at patuloy po tayo na sumusubaybay. Ako po ay naniniwala na kanina siguro naman ay kayo ay nabuhayan doon sa mga tinuro kanina sa impormasyong pangkalusugan. Pambira, totoo yan. Dapat talagang you have to love it. Kasi pagka hindi mo ginawa yung mga simpleng, mga stretching, mga exercise na basic na yun na tinuturo kanina, may mga ilang advance siguro doon, pero I don't know kung how do they address it. Pero yun nga, ibig ko sabihin, mga kapatid, talagang physically, malalanta ka. Di ba?
Alam mo, lagi ko sinasabi sa mga kasamahan ko dito you have to include it in your schedules. Yung iyong, you have to include it in your schedules, yung iyong physical na activity para buhay ka physically. Siyempre, pangit na. Hindi mo rin naman kasi mai-enjoy ang spiritual na pagpapala sa iyo ng Panginoon kung yung gamit, balang gamitin ng Panginoon sa maraming bagay, physically, pinapabayaan mo naman sarili mo, hindi pa pwede yun. Bagamat di ko naman sinasabi na priority yung physical. Of course, we all know that pinaka-priority natin is the spiritual. Alright? So, ngayon po ay magtutuloy tayo sa ating lesson and ngayon pong tanghaling ito ay napansin ko nga lang kanina pala, no? Kanina nag-workout sila dito, pambira, kalamig-lamig ng aircon, no? So, pambira, paano pala tayo pagpapawisan? Kaya minsan mas maganda yung gym na talagang tinatamaan ka ng araw, Diba? Yung talagang kaya ako minsan sa totoo lang, minsan ako gusto ko mag-exercise yung mga trick yung araw para talagang pawis na pawis. Alright, pero yun yan, sa totoo lang talaga at ako'y nagpapasalamat na sa lahat ng programa, pang-physical, pang-spiritual ay talagang binibigyan tayo ng Panginoon ng programa. Alright? So, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating lesson, ngayon po ay nakatutok po tayo sa mga young people. As we all know, every Wednesday ay nakatutok tayo sa young people and as of this time ay 12:14. 12:14 na po tayo and patayin na lang siguro. Alright, 12:14 na po tayo and ako po ay naniniwala sa maikling oras ay patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon. Bago po ako magtuloy-tuloy, mga young people, I hope you're listening continually. Alam ko, iba sa inyo, naka-break naman siguro kayo sa klase nyo Alright? At napaka-importante ng pinag-uusapan po natin about purpose. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, ay nais ko muna yumuko tayo lahat at tayo po ay manalangin. Let's pray. Heavenly Father, thank you, O God, for this day na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, at patuloy po kayo namumuna sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, at patuloy niyo binibigay sa amin, Panginoon, ang kailangan po namin spiritual para sa patuloy po namin paglapit sa inyo. Patuloy po kami nilalayo, Panginoon, ng mundong ito. At salamat, Panginoon, at patuloy kayo may itinuturo para po sa amin. At lalong-lalo na po, specifically, ang pinaka-target po namin na crowd is the young people because alam naman po ninyo, Panginoon, kung paano po target ng Diablo mga young people, Panginoon, is because maturity speaking, Panginoon, as far as maturity is concerned, ay ako po naniniwala, Panginoon, na patuloy niya po, Panginoon, dapat na magabayan ng mga kabataan sa kadahilan ng hindi pa sila ganun kabuo, Panginoon. I mean, it may happen to the adults as well, but mas prone, Panginoon, majority, Panginoon, if we're going to put it in statistics, we all know, Panginoon, that ang majority ng mga kabataan, Panginoon, na siyang nakukuha ng Diablo para mapalayo sa inyo, Panginoon. Kaya hinihiling po namin ang inyong pong kapangyarihan that you continually use this program to reach them and to touch their hearts and to help them live with their minds or live their life intellectually, because if they're going to choose to live their life intellectually, oh God, I believe that they're going to choose to live their life biblically. Once again, Father God, thank you for this great day that you have given to us. Marami po salamat sa patuloy niyo pong panguna sa buhay po namin. All the glory belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. Alright? Tuloy-tuloy po tayo. Alright, young people, ang pinag-uusapan po natin is about the purpose. Alright? The purpose. And sabi ko nga po sa inyo, para kayo po ay hindi mawala sa pinaka-main purpose ninyo, ay binasa ko po sa inyo yung Colossians chapter 1 verse number 16. Alright? Sa Colossians chapter 1 verse number 16, meron pong phrase na nakasulat doon, all things were created by Him and for Him. Binabalik ko lang kayo lagi, mga kapatid, young people, palagi ko lang kayong binabalik doon sa ating main purpose, which is our main purpose. Our main purpose, mga kapatid, is to glorify God. Whether you're an adult or whether you're a young people, the reason kung bakit ko lamang po ito inuulit-ulit sa inyo, it's because kung iintindihin po ninyo
ang mga adults, I mean, I hope you're not going to what do you call this? I hope you're not going to take this negatively. But some of you adults, alam ko po na alam ninyo that you are already in a position na kung saan sabi nga doon sa kataga ng mga artista yata, yung mga palabas yata, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Buti di tayo nagkasalubong. Pero, alam mo, totoo po yun. Alam niyo, bagamat kaya po nagawa, ako naniniwala, kaya po nagawa yung kasabihan na yun. Because they're already ahead of us. I mean, young people, the adults are already way ahead of you. As far as life is concerned. So, sabi ko nga, there's a lot of experiences in life. Okay? There's a lot of experiences in life na pinagdaanan nila na hindi nyo pa napagdadaanan. So, ibig ko lang sabihin is, yung mga adults, di ba sinasabi, all things are created by Him for Him. Kaya ako po lagi sinasabi sa inyo, is because these adults are already, sabi ko nga just for the sake of illustration, may mga nagsasabing mga adults, nagsasabi sila na sana noon ko pa ginawa. Sana noon pa ako nagpagamit sa Diyos. Sana noon pa ako napunta sa simbahan. Sana noon pa. Ay, iba pala yun. well, anyways, katulad po na sinasabi ko, ano po, laging ganon. Laging makakarinig ka ng ganon sa mga adults. Because nalampasan nila yung pinagdadaanan nyo ngayon. Intindihin nyo to, young people. Intindihin nyo po ito. Excuse me. Kaya bilibaw talaga kanina kasi yung mga nag-exercise dito, hindi sila giniginaw eh. Kita ko yung mga suot nila eh. Well, anyways, eto mo yung sinasabi ko. Nandito po kayo, young people, nandito po kayo ngayon sa stage na punong-puno kayo ng salita ng Diyos. Sa stage of your life na kung saan binibiyayaan kayo ng Panginoon. That those blessings na pinapakita sa inyo Diyos, ipinaparana sa inyo ng Diyos, can be used to, those blessings can be used by the young people para kayo ay makabalik sa original purpose. Which is, what is again our original purpose? To glorify God and to praise God. Kaya nga sabi sa Colossians 1:16, yung phrase na all things were created by Him and for Him. Now, before these things, like for example, this passage, okay, before this passage is kumbaga sabihin na natin na sumikat, okay, nalampasan ito ng mga adults eh. Diba? May mga adults na, especially yung mga, like I said, this is just for the sake of illustration. I mean, this is a illustration that is a reality, but I hope you won't take this negatively para po sa mga adults. Your parents can tell if what I'm saying is true or not, young people. Sabi nga ni Pastor, it's too late for them. Kaya nahihirapan most of the time, nahihirapan yung ibang adults to apply. For example, yung mga parents, nahihirapan silang i-apply sa family nila yung biblical principles about the family. It is because of the reason na tumagal muna sila sa sistema ng mundo bago nila natagpuan itong sitwasyon na to. Alright? Now, the reason kung bakit ko sinasabi ito sa inyo, young people, kayo ngayon nandito sa sitwasyon na to. Okay? Wala pa kayo sa sa buhay magpapamilya. Nandito pa kayo ngayon sa situation na ito. Na anong pinupunto ko? Ang pinapoint ko is, you have all the chance by the grace of God and by the blessings of God na ibinagkakalob sa inyo spiritually, you have all the chance para i-highlight sa buhay ninyo ang stage of your life na ito. Bakit? Ano ibig ko sabihin? Ito yung stage ng buhay mo na kung saan mayaman ka sa spiritual. You see, I mean, maybe you are not seeing this the way God wants us to see this. But let me tell you this, young people, you spiritually. I mean, I'm not trying to brag about this. Medyo may umugong tayo, sir. I'm not trying to brag about this. Pero young people, put this in mind. Alam niyo po, nais ko makita ninyo, young people, that you are spiritually wealthy. Ulit ko, you are spiritually wealthy on this stage of your life. I mean,
lalo-lalo na po, I'm talking to you, especially I'm talking to you, members of this church. If you are a member of Christian Bible Baptist Church, Fort Bonifacio, I know this program is worldwide, but of course, the reason why I am saying this, because I don't know the programs of other churches. It's not that I'm trying to brag on about what our church have, or hindi po ako nagyayabang. Okay? Sinasabi ko lamang po sa inyo, it's because basically, I will really illustrate, will use the church, our church here, as for the sake of illustration, because I don't know the situation on other churches. I cannot speak for them. You see? Now, if you're a member of this church, let me remind you, young people, you are spiritually wealthy. You know, sometimes, the reason kung bakit hindi ka nakakabalik sa purpose mo, young people, hindi mo napaprioritize yung purpose mo sa buhay mo, it's because you are not realizing what you have spiritually, kasi nakatuon kayo sa physical na mga bagay, mga material na bagay. Like, for example, it seems like masaya ka lang maging Kristiyanong kabataan kapag ka meron kang magsagana ka materially. Actually, naisip ko po ito, hindi lang ito sa mga kabataan, even sa adults, even on every individuals can relate to this. Pero sinasabi ko nga po sa inyo, okay? Sinasabi ko nga po ito sa inyo na you know, the reason why you're having a problem, to go back to your primary purpose in life, it is because of the reason that you are too focused on the material things or the things that are in this world. You see, kaya nga hindi mo na-enjoy ang Kristiyanong buhay. It's because, you know, pagka medyo huli ka sa gadget at wala ka sa gadget, minsan honestly speaking, ako nga po, sabi ko nga po, napapansin ko ito sa mga young people Parang hindi sila, parang may mga young people ako napapansin na hindi sila masaya kapag sa Kristiyanong buhay nila pag hindi sila nakakapantay sa mga material na bagay sa mundong ito You see that? Even though, alam nyo, yung makita ka lang na may hawak ganito, meron kang ganyan, meron kang suot na ganito, meron kang ganyan. You see, you're not enjoying, it seems like you're not enjoying your Christian life because nahuhuli ka sa mundo. No, you don't have to. Young people, listen to this. Hindi mo dapat timbangin ang buhay mo o sukatin ang kasiyahan ng buhay mo bilang isang Kristiyano by measuring yourself sa mundong ito. Ibig sabihin kung by measuring yourself is ang ginagawa mong sukatan ay yung standard ng mundo, ay talagang hindi ka matutuwa kasi kailanman hindi yan nagtugma. You see? Now, para ikaw ay matuwa sa Kristiyano mong buhay, ang babalikan mo lang, purpose mo. Are you fulfilling the purpose? You see? Now, alam nyo, kung meron man kayong dapat isang maging kasiyahan sa buhay nyo, bilang isang Kristiyanong kabataan, yun yung makikita nyo yung sarili nyo, na kayo ay, na-fulfill nyo yung purpose ng buhay ninyo. Okay, marami tayo, sabi ko nga, binabalik ko muna kayo sa primary purpose because as far as I can see it, there's a lot of Christian young people today, even, I'm talking to all the churches, even on our church. Here in our church, maraming lumaki sa Sunday school, maraming mga kabataan na dito nakita ko lumaki sa Sunday school, but still, they end up having a life that is let's say they still end up having a life that is makikita nyo malayo away, it's far away from the purpose na dapat nilang maging purpose ng buhay nila. You see? Lagi ko pong ginagamit na illustration yan. Merong mga kabataan na I'm not trying to judge them, I'm not trying to condemn them because sabi niya, Pastor, there's no need to because they are already condemned by what they are doing. Okay? Now, kaya ko lang sinasabi, prayerfully, they can open up their eyes, and once again see the problem that they have in their life at muli nilang ayusin yung buhay nila. Now, kaya ko po yan sinasabi sa inyo mga kapatid. It's because of the reason. Hindi mo sukatan kung gaano ka nakatagal dito, young people. Hindi sukatan kung sino magulang mo. The point is, kung paano mo sineserve yung purpose mo. Alright? Sabi ko nga sa inyo, primary, our purpose is to lift up the name of the Lord Jesus Christ, to praise God, and to worship God.
Now, alam niyo yung tatlo na yan, young people, kung isa-isain pa natin yan, dadating tayo dyan, yung praise and worship sa Diyos. I mean, pag sinabing praise and worship sa Diyos, hindi ibig sabihin niya kumakanta-kanta at sumasayaw-sayaw. No, hindi yan ang tinutukoy natin na praise and worship. Okay? That's the wrong way of looking at that phrase, praise and worship. Okay? Now, yung pandalawa na yan, because yan ay, kaya binabalik ko muna kayo sa original, because later on, the application ay papunta kayo sa dalawa na yan sa buhay nyo ngayon. You see? Kaya binabalik ko kayo sa original purpose. Again, sabi ko nga sa inyo, the purpose, when we talk about purpose, what it meant is the action for which a person or a thing is especially fitted or used, or for which a thing exists. Alright? At yan ang nababagay dyan ay binasa ko sa inyong salita ng Diyos sa Colossians chapter 1 verse 16. Pero alam niyo po, dahil sinabi ko sa inyo yan ang purpose ninyo, you have to be established on your purpose. In fact, nabanggit ko na po ito before. I've already mentioned this before, nung wala pa tayo dito, wala pa tayong sarili nating studio. I've already mentioned this before. That you cannot really, the reason why you cannot live by your purpose, it's because you are not established on your purpose. You are not established sa inyong purpose. Maliwanag po yung sinabi sa Proverbs chapter 20 verse number 18. I would like to read this passage in Proverbs chapter 20 verse number 18. A very familiar passage. Right? It is a very familiar passage. Now, ano po sabi ng Biblia dito? Proverbs chapter 20 verse 18. Every purpose is established by counsel. Ano sabi ng Biblia? And with good advice, make war. With good advice, make war. Sabi ng Biblia, every purpose is established by counsel. Alright? Listen to this. Tandaan nyo ito sinasabi ko sa inyo, young people. Yung purpose natin, yung pinapaliwanag kong purpose sa inyo, will only be established in your life by counsel. You see that? That is the reason kung bakit, young people, that is one of the reason kung bakit it is very important that you attain or that you hold on to counsels and that you listen to the counsels that you are receiving from your elders. Pag sinabi kong elders, I'm talking about your spiritual leaders. I'm talking about your family leader. I'm talking about those people whom you recognize na nangunguna sa inyo spiritually at nagli-lead sa inyo biologically. Alright? Now, alam nyo, young people, there's nothing, let me just say, there's nothing in this world that can establish your purpose apart from the counsel of God. Alright? Tandaan nyo yan, young people. Nothing in this world can help you establish your true purpose in life apart from the counsel of God. Tandaan yan, apart from the counsel of God. Kaya nga, kung makikita nyo kasunod yan, and with good advice comes from every counsel. Okay? Because counsel itself is already a good advice. Sabi ng Biblia, and with good advice, make war. How will you make war with the world? I mean, hindi po ibig sabihin na tayo nagsisimula ng amay, because we are on our spiritual warfare. How will you make war? How will you go into a war with the devil or against the devil if you don't have any good advice and you don't have any counsel? You cannot do it by your own. Siyempre, iisipin mo, paano ko gagawin ito? Paano ko gagawin ito? In fact, you will not even have the slightest idea who and how the devil attacks us without the counsel and good advice. You see that, young people? Kaya ko nga po sinasabi sa inyo yung maturity level, in-emphasize ko sa inyo from the very beginning, bakit nag-highlight tayo para sa mga young people. It's because of the reason that we all know na as far as maturity level is concerned, talagang most of the adults are ahead of us. Magamat may mga adults na nagbabata-bataan pa, pero ibig ko sabihin, marami pa rin yung mga adults na ahead
sa kaisipan ninyo. You see, that's why kung sino man, everyone, I believe everyone needs a counsel. But if there's someone in this world who really needs na talagang pagdiinan ang counsel sa buhay niya, kayo yun, young people. You see, every young people needs counsel and good advice. You know, Satan has been really successful on a lot of Christian young people today. You see, alam niyo po, kaya ko lang ito sinasabi sa young people because tandaan nyo, your purpose. The reason why you cannot go back to your real purpose is because you do not know how to, because pumasok ka sa isang warfare na you don't know how to fight doon sa warfare na yun. Because you all know that, you know, this is my life, ako masusunod dito, and ako naman na nabubuhay dito, at, you know, I can find ways. I can find ways how to survive in this world. Yan ang mga kataga eh. How to survive in this world. Maybe, let me tell you this. Maybe you might find a way. Pero sabi ni King Solomon, it might lead you to death. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. You might find your own way on surviving this world, but the question is, will it really lead you to survival or it will lead you to death? If that way that you are saying na natagpuan mo how to survive in this world is apart from the Word of God, apart from the counsel of God, let me tell you, young people, it will only lead you to death. It might be physical or spiritual death. The point is you will always be separated. Death means separation. You see? Disease, it is a cessation. Okay? So, ibig ko sabihin, you know, kaya nga kita nyo kamakailan lang, nag-pop up lang sa YouTube. Naalala ko, mga iniidolo ito ng mga young people. I don't know if it's in my age or 80s pa to or early 90s. Naalala ko, napanood ko sa YouTube na nakaraan nagbalita. Isang leader ng banda natagpuang patay sa CR na nagpakamatay. Kumot yata yun. Leader ng banda na tinatawag na Slapshot. You see that? Rockista yun. Sikat yun as far as kasikatan is concerned. You see? Now, nag-pop up sa balita, nagpakamatay. May fame, may kalayaan na sinasabi nila, in their own interpretation ng kalayaan na magawa ang gusto nila. Look where he is. Paano niya tinapos ang buhay niya? Was he able to serve the purpose, his original purpose? No. Bakit? Kasi nung kabataan niya, pinasok niya yung mundo without any good advice and without any established counsel. Kaya ano nangyari? He did take his own life. In fact, actually, alam nyo ba, let me tell you this, young people, naalala ko, meron tuloy ako nabasa sa, na pinost sa Facebook na because of, let me say immaturity, because of, living an emotional life. You see? Living an emotional life. Nagsusulat-sulat pa sa Facebook na dumating sa kanyang pagkakataon sa buhay niya, napadaan sa buhay niya na nag-isip din siyang mag-suicide. Pero kung titignan niyo yung reason niya, namimiss lang yung nanay. Ako naman, namimiss ko yung nanay ko, pero kailan mo hindi ko naisip magpakamatay. You see? Madali lang kasi magsabi ng ganyan, madali lang. Anong ginagawa ng diablo, young people? Pinapasabay kayo sa uso. Kahit sa sabi nga ni Pastor, kahit sa kauboban. Inubo ko lang. Kahit sa kauboban at saka sa kaangatan. Ginagawa ng diablo, sumabay kayo sa uso hanggang sa yon. Makikita mo lang, sob-sob na yung uso sa semento. Bakit? Nagpakamatay din. Now, kaya ko yung sinasabi sa inyo, young people, tinan nyo, may fame. May ganun. Bakit ganun siya nagtapos? Ito pala yung sinasabi ko kanina. Bago makalimutan. Para ito sa lahat. Now, I'm speaking for everyone. Now, and so that you might be able to help someone whom you know
na maaaring papunta, nakikita yung papunta sila sa ganung sitwasyon. It's an insult to God to take your own life. Bakit? He's the one who gave you life. We don't have any right to take our own life. You see? Kaya yung pagpapakamatay, insulto yan sa Diyos. Kaya nga, most of the time, mga nagumagawa niyan, talagang it's either walang pagkakilala sa Diyos, hindi nila alam kung paano sila nagkaroon ng buhay nila, at pangatlo, talagang ignorante sila sa salita ng Diyos. Or, yung iba, they just don't respect God. You see? Now, sinabi ko lang po yan sa inyo, at least, you might be able to help someone na ma-enlighten. Sabi nila nga di ba, naririnig lang sa preaching yan, depression kasi, anxiety, ganyan. It's because, again, kaya na dumarating ang tao sa ganyan, it's because they do not understand their original purpose. The reason why they do not understand their original purpose because they entered into the world to survive by their own and doesn't even take that chance to take the good advice or the counsel from God for their purpose to be established. Sabi nga ng Biblia, every purpose, young people, is established. Yung purpose na sinasabi ko sa inyo, that yung pag-praise natin, at yung original purpose, yung primary purpose of mankind, young people, na sinasabi ko sa inyo, which is to worship God and to praise Him for all that He hath done sa buhay natin at sa mundong ito. Starting with His creation from the very beginning. Kaya hindi na i-establish yun. See? Yung purpose na yun, sa bawat kabataan ngayon, it's because they lack counsel. Dalawa yan. You lack counsel, or number 2, you neglect counsels. You see? Because when you neglect counsel, kailanman, hindi may establish yung purpose. Madali yang yanigin. Pag sinabi natin established, firm yan. Madali yan yugyugin ng diablo. Madali kang guluhin ng diablo dyan. You see? Like for example, katulad doon, naalala ko yung binigay ko sa inyo illustration, kung kailan naka super extreme lockdown tayo, abay, doon niya pa pinili na sirain yung buhay Kristiyano niya bilang isang kabataang Kristiyano. You see? Sa pamamagitan ng pagpili sa tao kaysa sa Diyos. You see that? Now, kaya ko po yan sinasabi sa inyo is because I want to emphasize it to you. Okay? Yung sinasabi dito sa Biblia, I want to emphasize it to you na yung sinasabi dito sa Biblia, every purpose is established by counsel. Alright? And with good advice, make war. Kita nyo to, young people, no? Tinan nyo, You cannot make war without any good advice. Wala ka pang makikitang Kristiyano, okay? Wala ka pang makikitang Kristiyano na pumasok sa isang labanan na walang any instruction kung paano niya papasukin yung isang laban. You see? Kaya ko yung sinasabi sa inyo, young people, because most of the time, sabi nga ni Pastor, sige-sige lang. Okay? Diretso lang tayo ng diretso. Kumbaga, young people, ang pinakagusto nyo lang minsan, mostly ang pinakagusto nyo lang mangyari is, talagang kumbaga, sige lang na sige. Alright? Sabi nga YOLO. You only live once. YOLO daw Ang tanong, paano kung mo pinapabuhay ang isang buhay mo na yan? You see? Do you live it according to its purpose o sarili mong gamit-gamit na yan? Tignan nyo yung sabi sa Proverbs chapter 15 verse number 22. This is very clear. Sabi ng Bible sa book of Proverbs chapter 15. Basahin natin. Proverbs chapter 15 verse number 22. Sabi ng Bible sa verse number 22. Without counsel, purposes are disappointed. Using the law of common sense na sinasabi ni Pastor Hill, which is very, very appropriate sa panahon natin ngayon bilang isang Kristiyano at nagtutugmay sa Biblia. By the way, for everyone that is watching right now, baka sabihin po ninyo, kita nyo na si Pastor Hill, gumagawa na naman ng bagong doctrine of common sense. Nasaan sa Bible ang doctrine of common sense? Makinig kayo, mga tinampuhan ng panahon. Okay? Makinig po kayo. Okay?
Yung sinasabi ni Pastor Hill, the doctrine of common sense is really related to the Bible because the Bible itself is an intellectual book. That's why every doctrine in the Bible is always logically true. Okay? And pag sinabi natin common sense, sentido común. It should be common to you, to us as a human being, na magkaroon ng sense yung utak natin para magkaroon ng sense yung buhay natin. You see? Sabi nga, the only sense that is not common to mankind is common sense. Bakit hindi nagiging common yung common sense sa mga tao ngayon, lalo na sa kabataan? Because young people, most of the young people and most of the human beings today are living emotionally and not intellectually. Kaya yung common sense ay hindi na common. You see? Does it make sense? Alright? Now, kaya ko po sinasabi yan sa inyo. Tingnan nyo po Young people, listen to this. Let's use the doctrine of common sense. Of course, if yung binasa natin sa verse number 18 and chapter 20, if every purpose is established by counsel, therefore, you have to really take heed of the counsel. You have to earnestly take heed of the counsel. Or you have to really take heed of the counsel. Yun na po pinaka-point out niya. Sorry, pinaka-point out niya. Now, if you're not going to have an established purpose because you stay away from the counsel, then, ano sabi ng Biblia? Without counsel, purposes are disappointed. Kaya, huwag ka na magsasabi, young people, na sasabihin mo pa sa sarili mo, nakaka-disappoint naman tong buhay na to. Whoops! Bakit ka na-disappoint? Baka naman may counsel ang Diyos na hindi ka tinanggap. You see that? Listen to that, young people. Okay, ulit ko. Bago ka magsalita na nakaka-disappoint ang buhay mo, let me remind you, Diyos ang nagbigay sa iyo ng buhay mo. Walang buhay na nakaka-disappoint kung yung buhay na yan ay pinamuhay mo gamit o binuhay mo yung buhay na yan na ibinigay sa iyo ng Diyos ayon sa kanyang pamamaraan. You see? Parang ano yan mga kapatid? Halimbawa, itong quote na suot-suot ko ngayon. Alright? Young people, listen to this. Pag itong quote na to, ginamit ko pang basketball. Pag itong quote na to, pinang-basketball ko, ano sasabihin ninyo? Grabe naman ito si Sir Joe, kalukuhan naman dito nag-basketball, naka-quote. Hindi naman para dyan yan. Yun ang punto. Madi-disappoint ako sa paglalaro ko ng basketball dahil may hirapan ako kasi naka-quote ako. Now, ang tanong, pag nagsabi ako naka-disappoint naman yung laro ko, paano hindi ka madi-disappoint? Naka-quote ka. Now, ilagay natin sa reality ng buhay ninyo. Tingnan nyo tingnan natin sa reality ng buhay nyo. Paano hindi ka madi-disappoint sa buhay mo kung yung buhay mo na ibinigay sa iyo ng Diyos, ginagamit mo ipinapamuhay mo sa sarili mong pamamaraan at hindi sa pamamaraan na nagbigay sa iyo ng buhay mo? Nakuha nyo? Ulitin ko. Etong quote na to, ginawa to be a quote. This is a business quote. Para gamitin sa ganitong proper na paggamit. Not only para makuberan ka sa lamig, but to present yourself, maging presente ka sa tao. To present yourself formally sa tao pag ginamit mo ito. So, yun yung pinaka-function ng quote na ito. Pag pinang-basketball ko to, talagang I will have to expect disappointments sa mga gagawin kong kilos. The same thing sa buhay mo. Yung buhay mo na ibinigay sa iyo ngayon ng Diyos, may purpose yan kung paano mo at saan mo yan gagamitin. Hindi yan ibinigay sa iyo para sa sarili mong kapakanan. The primary use of your life is not for your own, but it is for God. Kaya ka na-disappoint ngayon sa buhay mo, young people, kasi ginagamit mo ang binigay niyang buhay sa iyo na hindi naman para sa Diyos. Ginagamit mo ang buhay mo ngayon sa hindi mo naman dapat paggamitan. Gets mo? Gets mo? Gets mo to? Coca-Cola. Alright? Mag-ano masyado sa soft drinks. Masyado nakakalo sa katawan niya. Hindi healthy yan. Impormasyon pangkalusugan. Hindi maganda yan soft drinks na yan. Okay? Now, kaya ako po yung sinasabi ulit sa inyo. Pinaparealize ko sa inyo, young people. Kasarap-sarap na mabuhay na young. Kumakanta ka para sa Panginoon.
No, sabi ko nga sa inyo kanina, mabalikan ko lang, patapos na ako. Mabalikan ko lang, ano? Napakayaman mo spiritually, young people. Rich kid ka. Inuulit ko, young people. Excuse me. Inuman natin ang kape. Young people, rich kid ka. you might not get what I'm saying. Inuulit ko. Apakayaman mo. Kung pwede lang tayo sumabay sa yabang ng mundo, pwede tayo magpakayabang at sabihin sa mundo, mayaman ako. Pero the world cannot understand it, so just keep it by yourself. At tayo na lang mga Kristiyano nagkakaunawan niya. Kaya nga may kantang, oh yes, I'm a child of the King. His royal blood now flows in my veins. You see, bakit may sinabi, I'm a child of the King? The world will the world understand it? Pag sinabi mo yan, tumayo ka dyan sa mataas na plaza at sabihin mo, I'm the King of the world. Eh, siyempre, alam nila yun. Eh, kung tumayo ka dyan, sabihin mo, I'm a child of the King. May maniniwala ba sa'yo? Because they do not understand your life. Pero ikaw na nakakaunawa na yan, you can enjoy that blessing. How spiritually, how wealthy you are spiritually, young people. You see? Oo, sige na sila na may mga ayos na gadget. Yung mga kaklase mo na, may mga kaibigan mo na may na-enjoy na gadget. But the question is, na-enjoy ba nila ang presensya ng Panginoon the way you are enjoying the presence of God? Na-enjoy ba nila? You see? O, sige nga. Again, sabi ko nga sa inyo, i-chat nyo ko personal. Sabihin nyo sa akin, personal, kung may tatanungin nyo yung mga kaibigan ninyo, na-enjoy mo ba yung presensya ng Diyos? Magkaroon ka ng percentage. Yan mo. Gumawa ka ng ano sa notebook. 1 or out of 10, ilan ang makakapagsabi na na-enjoy mo ba ang presensya ng Diyos? Ginagaranti ako sa iyo, yung totoo lang most of the young people will not be able to answer you properly. Bakit? Kasi hindi nga nila alam kung paano nila raramdamin yung presensya ng Panginoon. How will you feel it if you don't have, hindi lang basta feel it, how will you enjoy it if you don't have the counsel how to do it? You see that? That is very important. Kaya inuulit ko, young people. Enjoy your Christian life. Not according or not based on the things of this world. You see? The presence of God alone sa buhay ninyo ay malaking bagay na yun, malaking factor na yun para maging masaya kayo sa Kristiyanong buhay nyo. Again, let me remind you, young people, you are spiritually wealthy. Gigising ka ng umaga, may salita ka ng Diyos. Pagising mo sa umaga, alam mo may nanalangin para sa'yo. Pagising mo sa umaga, tinan mo kung gaano ka buhay, mayaman mo pa. Tinan nyo po mga young people, please, ilagay nyo sa isip nyo ito. Ay, kung may adults man nanonood, ay try to reflect on this as well. Akalain mo, gigising ka ng umaga, alam mo may nanalangin sa'yo. You really have to love it. Gigising ka ng umaga, may magbabasa ng Bible para sa'yo. Sa area namin, gigising sila ng umaga, may kumakanta para sa kanila. You see? Maliban lang po kila Brother Angelo. Tsaka sa area natin, ako po humingi na po umanhin sa nagawa kong kasalanan sa inyo. Hindi ko po inaasahan na ganun po mga pangyayari. Alright? So, inuulit ko po. Pero tinuturuan ko na ngayon. Nasa proseso po sila ng The Voice. Masakit nga lang sa ulo. Alright, kaya po sinasabi sa inyo. Tinan nyo. Sa area namin, may ganun kami. Binabase ko lang po yung sinasabi ko ngayon sa programa namin sa area. Gigising sila, may kumakanta para sa kanila. May nanalangin, may nagbasa ng Bible, may kumakanta para sa kanila. Every Tuesday, hindi matatapos ang araw at Thursday, yung mga mothers, may programa, yung mga fathers, mag-open na kami ulit, babalik na kami ulit sa programa namin ngayong December. Now, kaya ko lang po sinasabi yan sa inyo. Akalain nyo kung gano'n kayo kayaman. Tapos, bago kayo mananghalian, tuturuan kayo ng impormasyong pangkalusugan. May magtuturo sa inyo physically, paano pangalagaan yung sarili niyo physically. Pagkatapos, mananghalian ka na, kumakain ka na ng physical mo pagkain, pinapakain ka pa ng Diyos na spiritual. Tapos, mamaya-maya lang
si serbisyo ang kapaulit ng Diyos. Okay, sabi, lang, tayo yung may service, paano si serbisyo ng Diyos? Mga kapatid, inuulit ko po yan. Vice versa po yan. Makakala po natin yung service po natin, we're having a service, pero Diyos pa rin ang nag-serve sa atin. Alala niyo yung preaching ni Pastor? You see? Kaya tayo po ay nag-worship sa service ng Panginoon sa atin. Paano niya tayo pinaglilingkuran? Sa pamamagitan na bibigay niya sa ating spiritual na pangangailangan. Alright? Now, kaya ko lang po yan sinabi sa inyo. Ito po yan. Alright? Akalain nyo, pinaparealize ko lang sa inyo kung gaano kayo kayaman. You see? Tapos pagdating ng Thursday, may variety show yung Team Focus. Tapos pagdating ng Friday, nasa team preparation ka na, papunta ka na sa pag-aasawa, meron na namang binigay sa iyo. You see that? Meron namang mga tao na ginagamit ang Diyos para tulungan ka dyan. Magkaroon ka na naman ng counsel. Para lang sa ano lahat? Para ma-establish lang yung purpose mo. That's how rich you are, young people. Ganyan kakayaman bilang isang Kristiyano. You see? Kaya yung yaman mo pati na yan, hanggat sa hindi bumabalik ang Panginoong Jesucristo, andyan dyan yung yaman mo na yan. Pero kung ikaw ay pipilitin mo, young people, na i-enjoy ang buhay mo bilang isang kabataan na nakabase sa material ng mundong ito, yung cellphone yan, kada taon, nagpapalit, nag-upgrade yan, lagi ka nagluluma yan. Yang anumang worldly wealth na tinatamasa mo ngayon, o sabihin na natin na inaasam-asam mo ngayon, lahat yan may hangganan. Kaya nga may expiration date. Pagkain, may expiration date. You see? Yung sapatos, pag hindi mo, yung swelas, nag-expire. You see? Kahit yung damit, pinapalitan din yan. You see? Kaya ko yan sinasabi sa inyo, young people. It's because of the reason, huwag yung hayaan na magtuloy-tuloy kayo sa buhay nyo ngayon bilang isang Kristiyano na ang basis ng inyo, nandaan nyo ito ang basis ng inyong kasiyahan na buhay Kristiyano ninyo ay ang mundo. No, you will never enjoy your Christian life because that is not the purpose of your life. The purpose of your life is to worship and to praise God. Para ma-establish yan sa iyo at hindi yan basta makuha sa iyo ng dyablo. You have to put this in mind, attain to wise counsels. Take heed of the counsels na tinatanggap ninyo. Tandaan nyo yan, young people, tandaan nyo yan. Without counsel, purposes are disappointed. Gusto mo disappointment? Huwag ka makinig sa counsel. Gusto mo ng masayang buhay? Makinig ka sa counsel. That's how simple it is. Again, doctrine of common sense. You see? That's very logical. That is very true because that is all biblical. Again, ulit ko, young people, apakayaman mo. Hindi apakayabang, ha? Apakayaman mo. I-enjoy mo buhay mo. Mayaman ka. You see? Mayaman ka because, not because of this world, but because of what God has been doing in your life. Ganun mo tingnan yung buhay mo. I guarantee you, young people, i-enjoy mo ang buhay mo bilang isang Kristiyanong kabataan. Alright? I hope, young people, I've helped you at naging maliwanag sa inyo yung ating pong pinag-usapan ngayong tanghaling ito. Alright? So again, dito na po tayo magtatapos. We only have 4 minutes left and I believe that God really blessed us sa pinag-usapan po natin, young people. And do not forget, tomorrow sa Team Focus, we will have meron kami mga siningit sa programa ng mga bagong mangyayari sa programa. So enjoy our December episodes. All right, enjoy our December episodes sa ating programa Staying Alive. I'll be seeing you there tomorrow and I'll be interviewing some of the leaders. So again, ulit ko, young people, lalo na yung mga nasa Team Focus and even nasa Team Prep, always, please, tandaan nyo ito, lalo na kayong Bible School students. You'll be hearing this from me, supposedly, in-announce ko to para sa mga Bible students and Academy students of this church. If you are from the Philippine School of Scriptures at taga dito ka simbahan na ito and you're studying here in the CBBA, you have to make it sure that you're involving sa mga leaders ninyo. I-check ko po yan as the Dean of the College and as the Principal of the Academy. I-check ko yan because tandaan nyo, may marka yan sa pag-aaral ninyo. Alright?
And isa pa, hindi lang dahil doon. Huwag kayong matakot doon. Basta tandaan nyo yung sinabi ko, parte yan ng iyaman ng buhay ninyo. Enjoy nyo. Sa inyo yan eh. You see? Kaya binigay sa inyo ng Panginoon. So again, do not forget, tomorrow, yung Staying Alive program natin for the Team Focus. We have lots of surprises for you there. And also on Friday for the team preparation. Alright? So again, I hope I've been a blessing to you. And let's continue to enjoy this day that God has given to us. But before we end our program, ito po ang ating salute to the frontliners for their lives na kanilang inilaan para sa atin. Here's a salute for the frontliners. Alright, maraming pong salamat muli sa inyong pagtutok sa ating programa. Let's not forget that we have a service mamaya. Let's continue to enjoy the blessings that God will give to us. So service po natin mamaya. Let's get excited for another hallelujah service. God bless you all, brethren. Stay safe, fit, and healthy. Goodbye.